Kay sarap nga naman kung paminsan-minsan na ipamper din ng sarili. Once in a blue moon lang ito mangyari, guys. Katulad nyo rin ba ako na nangihinayang sa pera kapag sa mga gantong bagay? Hi, kami nga po pala ang Rejects Family dito sa New Zealand. Hi, ngayon nga po pala ay linggo. At naisipan kong ipamper ang sarili ko kasi mag-iisang taon na rin guys mula nung huli akong nagpalinis ng kuko sa paa. Take note guys, mag-iisang taon na yun ngayong September. Naalala ko, sa Singapore pa ako nung last ako nagpalinis ng kuko at yun ay nung birthday ko. So, it was September last year. So, September na next month guys, akalain nyo yun? Ganon po talaga ako magtipid para sa sarili ko. And though, isa pa ang factor ngayon dito sa New Zealand guys ay napakamahal ang mga ganyang service guys. Pero minsan iniisip ko, para naman sa sarili ko, para lang maging masaya din ako minsan. Minsan? Charot yan. Hindi guys, kasi minsan mas nainiisip ko pa na ipunta yung pera sa mga importanteng bagay. Pero may time talaga guys na gusto kong ipamper yung sarili ko. At saka syempre nagtatrabaho naman tayo. Minsan kapag stress talaga, lalo na sa work, pagod, kailangan din nating pasahihin yung katawang lupa natin. Total yung pera, kinikita naman yan guys eh. Ano bang gagawin natin sa pera kung di natin gagastusin? Wow, yaman yan. Buti na lang supportive yung aking asawa at ang aking anak. Kasi alam naman nila na hindi ako talaga maluho. Sa pagkain siguro, pwede pa. Ay, hindi ko nga rin naman talaga alam kung bakit dito sa New Zealand ay sobra ako makakain. Kaway-kaway nga po pala kay ate dyan. Siya po ang may-ari ng salon kaya sa mga kababayan natin na nandito sa New Zealand, dito po sa may Christchurch, sa Riccarton, bisitahin niyo po ang Vanity Lounge Nails and Beauty. Kailangan niyo lang po ng appointment kasi minsan fully booked po sila. And of course, let's support our kababayan. Ang pinagawa ko po, nagpa-pedicure po ako and scrub. Ang binayaran ko po ay $40. Yes, medyo mahal po talaga dito kung i-convert natin ng pera sa Pilipinas. Mga 1 oras din mahigit ni ate ginawa yung pa ako. Ikaw ba naman may paang pangharabas? Wow. Ay talagang mahihirapan na maglilinis. Pero mas makakatipid kapag bibili ka ng nail set. Tapos ikaw na rin ang maglinis ng mga kuko mo at mag-cutie. Kapag may tiyaga ka, go for it. Nagustuhan ko pa nga pala yung paglilinis ni ate kasi napakagaan ng kamay niya. At saka hindi niya kinakayod masyado yung ingron. Sabi ko nga kay ate, dahan-dahanin mo ate, 1 taon yung ingro na yan dyan. Ay kaya nga inabot siya ng 1 oras mahigit. Ano ka ate, kala mo sulit ang binayad ko. Hahaha, charot lang. Sino ka dyan? Green tayo for today's video. At ayan na guys, dumako na kami sa pamamalengke. At nakita nyo yan ba guys, kung magkano ang kilo ng kamatis? 16.99 lang naman siya. Medyo na high blood ako. Hindi na ako bumili. Galit muna kami ng kamatis ngayon. So, ayan na nga guys. Yan lang aming pinamili. Yan, lettuce. At syempre, yung mga ibang gulay na medyo affordable. Wag lang kamatis. At eto nga kami, papalabas na. At tingnan nyo naman yan guys. Cucumber nila, 2.95 each. Ibig sabihin yan guys, mura na yan. Kaya pinangangalandakan nila. Bilihin nga naman talaga dito sa New Zealand ay mapapaaruwi ka na lang. Mahal po talaga yung ibang gulay dito guys kasi winter. Sabi nila pag summer medyo bumababa pero konti, mahal pa rin. And then nag-proceed na kami guys, bumili lang kami dyan ng isda para ihawin. Binigyan nga po pala kami ng aming butihing pastor dito sa New Zealand na ihawan. So nagdali-dali kami bumili ng isda at saka pusit na iihawin. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng isdang binili namin guys. Since wala kaming makitang tilapia, nung nakita namin may malaking isda, yun ang kinuha namin. Pero di naman kami nagsisidahal, napakasarap ng isdang nabili namin. At so ayan ang transition, yan si Mayor. Nakakunot na naman yung noo, sumakit ang kanyang bulsa. Linggo-linggo ba naman siyang nagagastos para sa aming grocery? Kabi ba naman ang kasama niyang mag-grocery, ewan ko lang talaga. At di pa nagtatapos yan guys. Kasi nung kinagabihan, niyaya ko pa yan guys, mag-date kami. Hindi kami kumain sa labas. Naglambing lang naman ng mahal yung maestra. Nagpabili lang naman ako ng kung ano-ano. Ayun, napagastos na naman siya. Kung kanina napakamo siya sa ulo, ngayon hindi niya na alam kung siya sa kakamo. Pa-follow na lang guys. Salamat sa panonood.